What's up mga karekrod? Sa bidyong ito ay may hatid kaming balita mula sa bansang Canada. Ang gobyerno ng Canada ay nagdagdag ng mga bansa na pwedeng makakuha ng kanilang programa na ang tawag ay Electronic Travel Authorization or ETA, kung saan kasali na ang Pilipinas sa maaaring makakuha ng programang ito. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman ang detalye ng programang ito, panoorin lamang ang kabuuan ng bidyong ito. At may bonus kaming impormasyon na ibibigay sa iyo, lalo na kung ikaw ay naghahanap ng agency para makapagtrabaho sa Canada. Kaya tune in lang hanggang sa dulo ng bidyong ito. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang ETA? Sino ang mga eligible na kumuha ng ETA? Paano mag-apply para sa ETA? Recommended agency sa Pilipinas para makapagtrabaho sa Canada. At mga required documents kapag ikaw ay magtatrabaho sa Canada. Ano ang Electronic Travel Authorization or ETA? Ang Electronic Travel Authorization, ETA, ay isang kinakailangan para sa mga dayuhan na hindi na kailangan ng visa at planong magbiyahe papuntang Canada sa pamamagitan ng eroplano. Ito ay electronically linked sa iyong passport at may visa hanggang sa 5 taon o hanggang sa ma-expire ang iyong passport, alinman ang mauna. Sa tulong ng ETA, maaari ka mag-stay sa Canada ng maraming beses, kadalasan ay hanggang sa 6 na buwan sa bawat pagbisita. Hindi mo kailangan ng ETA kung magbibiyahe ka sa loob ng Canada. Pero ang ETA ay hindi garantya na ikaw ay makakapasok. Kailangan mo pa rin magpakita sa isang opisyal ng border services at sila ang magdedetermine kung pasok or eligible ka na makapasok sa Canada. Sino ang mga eligible na kumuha ng ETA? Ang programa ng ETA ay para sa 4 uri ng mga biyahero. Travelers na kailangan ng ETA, ang mga dayuhang hindi kinakailangan mag-apply ng visa ay kinakailangan magkaroon ng ETA para makasakay ng eroplano papuntang Canada. Subalit hindi ito kailangan kung ikaw ay maglalakbay sa pamamagitan ng sasakyan, bus, tren o barko. Travelers maaaring mag-apply ng ETA. Ang mga mamamayan ng mga bansa na kinakailangan mag-apply ng visa ay maaaring mag-apply ng ETA para sa biyahe sa Canada sa pamamagitan ng eroplano. Gayunpaman, kinakailangan pa rin nila ang visitor visa kung ang kanilang pagdating ay sa pamamagitan ng sasakyan, bus, tren o barko. Ang travelers na kailangan magdala ng ibang identification, ang mga mamamayan ng Canada at mga permanent resident ng Canada ay kailangan magdala ng tamang identification tulad ng valid na Canadian passport sa halip na ETA. Travelers exempted mula sa ETA requirements, ang mga mamamayan ng Estados Unidos at lawful permanent residents ng United States of America ay exempted mula sa ETA requirement kapag magbibiyahe papuntang Canada sa eroplano. Mga bansa na idinagdag sa ETA program. Narito ang magandang balita. Ang programa ng ETA ay pinalawak para maisama ang mas maraming bansa. Simula June 6, 2023, ang mga mamamayan ng mga sumusunod na bansa ay maaari mag-travel sa Canada gamit ang ETA. Antigua and Barbuda, Argentina, Costa Rica, Morocco, Panama, Philippines, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Seychelles, Thailand, Trinidad and Tobago,
Paano mag-apply para sa ETA? Ang pag-apply para sa ETA ay simple at maaring gawing online. Pumunta lamang sa opisyal na website ng pamahalaan ng Canada para simulan ang proseso. Sa website na ito, karaniwang tumatagal ito ng ilang minuto lamang. Karamihan sa mga aplikante ay nakakatanggap ng aprobadong ETA sa pamamagitan ng email sa loob ng ilang minuto. Ngunit maaaring tumagal ng mas matagal kung kinakailangan ang karagdagang dokumento. Tandaan, mas mainam na kumuha ng ETA bago mag-book ng iyong flight papuntang Canada. Ang ETA ay nagkakahalaga ng 7 Canada dollar o 280 peso lamang at maaari kang mag-apply one person at a time. Kailangan mong maghanda ng iyong passport, credit card, email address at sagutin ang ilang mga tanong. Iwasan ang pagkakamali sa pag-input ng iyong passport number. Mga bagay na dapat tandaan tungkol sa ETA. Ikaw ay entitled ng ETA kung na-issuehan ka ng visa within the last 10 years ng Canada. Maaari ka rin makapag-apply kung may valid kang non-immigrant visa na galing sa USA. Maaari hihingan ka ng ibang dokumento kapag nag-apply ka ng ETA. Ang Pilipinas ay recently lang na-add sa mga listahan na pwedeng makakuha ng ETA. Ginawa ito ng gobyerno ng Canada upang mapalakas ang relasyon ng mga bansa na nasa listahan at para maging madali na ang pagpasok sa Canada. Pwedeng makaka-receive ka ng approve na ang iyong application within 1 minute pero hindi ito garantisado dahil depende yan sa dokumento na ipapasa mo. Ihanda ang mga dokumento na sa tingin mo ay relevant para sa programa para iwas abala. Ang ETA ay valid lamang kung ikaw ay bibiyahe sa pamamagitan ng eroplano, kaya hindi exempted kung land-based or sea-based ang iyong transportation. Recommended agency sa Pilipinas para makapagtrabaho sa Canada. At narito naman ang inaabangan ninyo mga karekrod. May nakita kaming website na listahan ng mga agencies sa Pilipinas na maaari niyong pag-applyan para makapagtrabaho sa Canada. Narito ang website sa link na ito. Tandaan, ugaliin pa rin i-check kung ang agency ay licensed mula sa POEA para iwas scam mga karekrod. Mga required documents kapag ikaw ay magtatrabaho sa Canada. Pagkatapos mong makapag-apply sa agency, narito naman ang mga general requirements na documents kung mag-apply ka ng skilled worker visa sa Canada. Kailangan mo magkaroon ng valid na job offer mula sa isang Canadian employer. Ang job offer ay dapat para sa isang posisyon na nasa Canadian National Occupational Classification, NOC, skill level 0, A, or B. Dapat mong matugunan ang mga kinakailangan sa wika para sa posisyon. Ibig sabihin nito, dapat ka magkaroon ng hindi bababa sa Canadian language benchmark CLB 7 sa English o French. Dapat mong matugunan ang kinakailangang edukasyon at karanasan sa trabaho. Ang mga requirements ay pwedeng magbago depende sa posisyon na iyong ina-applyan. Kailangan mong magkaroon ng sapat na pera upang suportahan ang iyong sarili at pamilya habang ikaw ay nasa Canada. Kailangan mong mapatunayan na mayroon kang hindi bababa sa 10,000 Canadian dollars na mga ari-arian. Dapat wala kang criminal records para ikaw ay makapasok sa Canada. Bukod sa mga requirements na ito, maaaring kailanganin mo rin magbigay ng iba pang dokumento tulad ng police clearance mula sa bansa na iyong pinagmulan, medical exam, financial proof that you can support yourself, language proficiency, letter na nagpapaliwanag kung bakit mo gustong magtrabaho sa Canada. Tandaan na ang mga requirements ay maaaring magbago depende sa iyong sitwasyon
o ina-applyan. Kapag naipasa mo na ang iyong application, ang IRCC ay susuriin ang iyong kwalifikasyon. Kung aprobado ang iyong aplikasyon, bibigyan ka ng work permit. Ugaliin pa rin na ikaw ay mag-research sa mga requirements at proseso ng aplikasyon para ikaw ay maging handa at para iwas abala kung ikaw ay mag-a-apply. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Talaga namang isa itong napakagandang balita para sa ating mga kababayan na madalas o gustong pumunta sa Canada dahil hindi na sila kailangang kumuha ng visa para makapunta sa Canada. Magiging madali na ang proseso sa pagpunta sa bansa at siguradong magiging daanan ito sa pagtatag ng relasyon ng Canada at Pilipinas at magdudulot ng isang napakagandang kinabukasan. Sa bidyong ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang ETA? Sino ang mga eligible na kumuha ng ETA? Paano mag-apply para sa ETA? Recommended agencies sa Pilipinas para makapagtrabaho sa Canada. At mga required documents kapag ikaw ay magtatrabaho sa Canada. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!